Northeasterlies, unti-unti na namang nanunumbalik sa extreme Northern Luzon at unti-unting nakaka-apekto ngayon sa bahagi ng Northern Luzon area. Pero manipis ito. At halos buong bansa magiging katamtaman pa rin at maaliwalas ang panahon maliban lamang sa silangan bahagi ng Mindanao at Southern Mindanao area na magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate and some heavy rain showers. Low pressure area, bahagyang lumakas at nagkaroon ng bahagyang convection. Pero nanatiling maliit ang tsansang mag-isang ganap na bagyo o maaaring manatiling shallow low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 13, 2023. Ang oras nating voice may maga ay alas 9:55 na ng umaga. Medyo unti-unting bumababa yung ating northeasterlies na gaya ng aking report kahapon dahil this week nga po magre-reinstate unti-unti po yung ating malamig na amihan. Sa ngayon, mas manipis pa ito pero naka-apekto na to sa bahagi ng Northern Luzon hanggang bahagi ng Central Luzon ngayong araw. Kaya unti-unti, kahit ngayong umaga, medyo mas bagyang mararamdaman natin. Pero sa may bandang hilagang Luzon, lalo na, mas mararamdaman nila ang unti-unting cold breeze dito, unti-unti hanggang sa mga susunod na araw habang bumababa na uli yung ating northeasterlies. Expected yan, mga bandang Huwebes o Biyernes, ay mas unti-unting mararamdaman na natin yan o up to this weekend. So, antay-antay na lamang mga folks, pero mangunguna pa rin ang ayuda pa rin nitong easterlies natin, kaya magkakaroon ng most of accumulated na mga water vapor na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan mula dyan sa silangang bahagi pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region, anumang oras, lalo na sa hapon o sa gabi. Pero mas maaliwalas at magiging maaraw pa rin ang panahon natin ngayong araw mga folks. Magkakaroon lamang ng mga ilang isolated showers. Sa ating current conditions of forecast pa rin talaga, gloomy haze naman tayo ngayon at may mga ilang kaulapan pero mostly cloudy ang makikita naman dito sa amin sa Caloocan City. Epekto lamang yan ng tuloy-tuloy na easterlies na sumasalubong sa ating bumababa na naman na ating northeasterlies o ng ating hangi-amihan. Lalo na sa mga susunod na araw, ito ay mas unti-unting lalakas muli. So, magiging maulap at magiging maulap ang ating himpapawid ngayon, maging sa Metro Manila mga folks. So, take note yan ha. At mula sa ating lowest temperature na natala na aking weather station sa kaninang 3:35 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, bahagyang maalinsangan kami na nakapagtala ng maalinsangan at 33.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:22 AM. At dahil dyan, inaasahan po na bahagyang mataas din ating heat index. Kahapon, umabot ng 43.2 degrees Celsius ang heat index natin. Pero kung ipagtatabi natin sa heat index nationwide mula sa mga weather stations si Pag-asa, at kung sisilipin natin kahapon ay nakapagtala ng mas pataas na nasa 44 degrees Celsius ang Dagupan dyan sa may Pangasinan, umabot ng 44 degrees Celsius at sumunod lamang kami sa Caloocan at pumapangkatlo ang Kasiguran Aurora na nasa 42 degrees Celsius ang kanilang init pandama. So, pumapangalawa lamang ang Caloocan City dito sa amin sa Grace Park na nasa 43.2 degrees Celsius nga ang aming heat index. Samantala, kung sisilipin naman natin ang PH Extremes and past 24 hours, nangunguna pa rin ang bahagi ng Mindoro dyan sa Occidental Mindoro na nasa umabot dyan sa San Jose na 35.4 degrees Celsius ang tinding alinsangan sa kanila. At sa Baguio City ay almost stationary lamang sa may 16.6 degrees Celsius naman ang pinakamababang temperatura sa bansa. At sa Inulan naman ay ang Apari na so far nasa 12 mm lamang ang light rain showers in past 24 hours. So medyo maganda-ganda na rin dahil po sa tumataas na rin ang dry spell sa areas na yan. And so far, ang ating outside humidity ay nasa 78% po at bumababa ito ng 1% since last hour. So, medyo mataas po ang saturation ng ating humidity. May mga chance talaga na uulanin tayo ngayong araw na naibigkas ko rin kahapon sa forecast natin.
Dahil kung papansinin nyo kahapon ay nasa 40% yung naibigay kong forecast kahapon na tsansa na ulanin dito sa NCR. Maaring hindi dito sa amin, pero maaring sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So take note at magdala na pananggalang sa ulan anumang oras. At mataas ang ating atmospheric pressure, may high pressure area ang ating parte sa Metro Manila at 1,014 hectopascals at steady to since last hour. So halos very dry po tayo, dry air, pero expected pa rin ang may mga saturation dahil nga po sa ating stilis pa rin. So mataas ang ating atmospheric pressure. Sa high tide and low tide status ay natiling low tide tayo. So halos buong maghapon ay magiging at inaasang maghapon po ang mababa ang ating tide dyan sa tabi ng Pampang ng Manila Bay. So layo-layo pa rin sa ating malilit na mangingisda dyan dahil may 11 hours and 34 minutes pa to maximum high tide o mamayang gabi pa at 9:38 p.m. Medyo moderate ang ating air quality status na nasa air concentration of 13.60 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So nasa 54 po ang ating air quality index. Medyo moderate ito, so magmask po mga folks, lalo na sa mga mahihinang baga. Sa ating almalak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:12 a.m. at inaasahan lulubog ito mamayang 5:28 p.m. At nanatiling new moon tayo, so wala muna tayong may ibibigkas o may re-report para sa moonrise and moonset. Pansamantala, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes. Magiging partly cloudy ang ating maghapon At so far, maliit ang tsansa daw na uulanin ngayong araw dito sa amin sa Caloocan o maaaring sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero hindi pa rin niruled out ang forecast na may tsansa pa rin na uulanin, epekto pa rin ng saturation at isolated rain showers. Maaaring sa iba't ibang bahagi yan ng Metro Manila. So take note yan mga folks. Bukas ng Huwebes, magiging klaro daw ang maghapon. So medyo clear skies daw ang maghapon bukas. Tsansa ng pag-ulan at 10% lamang daw. Sa dalawang araw na highest and lowest temperature expected ay naglalaro sa 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. Ngayon sa mga bahagi ng bansa na maaaring ulanin, pero ngayon according sa ating live satellite imagery, in real time, makikita na medyo may mga maulap lamang sa may northeast ng Luzon, lalo na sa may bandang Apari, Cagayan Valley at Isabela area, din ang bahagi ng Kasiguran Aurora. Asahan ang mga ilang kalat-kalat, typically, mga drizzle rains, ang unti-unting mararamdaman dyan dahil sa unti-unting pagbaba ng ating northeasterlies wind flow na unti-unting bumababa na naman hanggang sa mga susunod na araw. So dahil po sa salubungan pa rin ng easterlies, magkakaroon ng ilang mga accumulated na kaulapan dyan at asahan ang mga drizzle to light rain showers. Pero despite niyan, ay magkakaroon pa rin na medyo maaliwalas at fair weather ang magiging lagay ng panahon natin sa halos buong area ng Luzon, kabilang na ang Southern Luzon at Bicol region. Typically, ang mga silangang bahagi nito dahil sa accumulation ng easterlies ay magkakaroon ng mga ilang maulap dyan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So damay na ang Eastern Bicol region at hanggang Eastern Visayas na yun mga folks. Expected, lagi mangyayari yan, pero mas mangunguna pa rin ang maaliwalas at maalinsangang panahon sa buong bahagi ng Luzon, kabilang na ang Southern Luzon at ilang parte ng Mimaropa. Lalo na sa bahagi na yan ng Mindoro at dyan sa may bandang Coron, Palawan ay mas magiging maalinsangan po na expected na lalagpas pa rin ng 35 degrees Celsius ang tinding alinsangan dyan. And the rest ng Southern Luzon mula sa Marinduque at ilang bahagi ng Romblon, Masbate, Manyan at bandang Panay Island, magiging maaliwalas at maalinsangan din ang ating panahon. Wala tayong tsansa na magkaroon man lang ng potentially heavy rain showers dahil medyo drier po ang ating paligid ngayon hanggang dyan sa buong bahagi ng Visayas region. So iwasan po magbilad sa tinding sikat ng araw dahil halos maghapon magiging maaliwalas ang hipapawrin at matinding sikat ng araw at medyo drier po. Siguro mga forecasted na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulod lamang dyan sa bahagi ng Masbate at Leyte area at Eastern Samar region. Siyempre sa bahagi ng Katarman, magkaroon man typically mga light rain showers ito and the rest ng Central Visayas at West portions ay magiging mas humid, maaliwalas at maaraw at alinsangan ang iiral sa atin maghapon. Magkaroon man ng mga ilang light to moderate showers, probably naka-forecast yan sa hapon o sa gabi maging ng madaling araw. Pero pagdating sa bahagi ng Mindanao, mula sa Surigao del Norte at buong silangan ng Mindanao,
hanggang dyan sa may Campos de la Valley. At ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao del Sur ay magiging maulap at magkakaroon ng mga kalat-kalat o series ng dynamic range na mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagulog. Makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Take note yan mga folks dahil sa may cluster po kasi ng kaulapan dyan na dumadaloy pakanluran na magpapaulan sa buong silangan bahagi ng Mindanao na matatamay ang ilang katimugang bahagi ng Mindanao at matatamay nga po ang bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Norte at Davao del Sur. Mula sa Sorsogon area, magiging maulap at mas magiging maulap po sa bahagi niyan ng General Santos City at ilang bahagi ng Sarangani dahil epekto nitong cluster cloud na ito, magkaroon man ng ilang kalat-katapag ulan ay may mga asahan din ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. And then sa Sorsogon area hanggang Cotabato, magiging maliwalas, katamtaman na lagi ng panahon at maalisangan all the way hanggang sa Zamboanga Peninsula na po yan. Puro isolated at forecast lamang ng mga pag-ulan, typically naglalaro sa 30 to 33% ang chance na pag-ulan. So magkaroon man ng mga ilang pag-ulan, typically saglitan lamang ito at tumitila din kaagad. Magiging very normally, pero mas hihigit po ang alinsangan sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao mula dyan sa Cagayan de Oro, Iligan o Samis maging ng Butuan City. So generally ang buong bansa ay makakaranas pa rin generally mas magiging fair weather at mas maalinsangan ang ating iiral pa rin maghapon. Magiging maulap lamang sa bahagi nito ng Luzon at ng kasama ang NCR dahil nga po sa unti-unting bumababa na naman ang ating northeasterlies. Samantala, kamustahin naman natin lalagay nitong C91W, Invest 91W o low pressure area. Ang kanyang air central pressure ngayon as of 10:45 AM ay nasa 1,006 hectopascals na po. So nagkakaroon siya ng mabagal o upward low convection pa rin despite na very shallow ito at bahagyang nagkaroon ng improvement yung kanyang organized wind speed na nasa 1 minute average wind speed of 37 km per hour at bugsong umaabot ng 46 km per hour. So kung sa atin sa Pilipinas, maaring na ituturing na itong part of tropical depression pero halos malapit na sa pagiging tropical depression kung titingnan natin. Pero pasok pa rin siya sa bilang LLPA pa rin, kaya naka-indicate as low pressure area pa rin at hindi tropical depression sa ngayon. At mamataan pa rin siya, same position pa rin sa may bandang south of Guam. At paki-recall na lang yung position niya kahapon dahil stationary o medyo nakatambay kasi siya dyan sa may south of Guam, bandang Caroline Islands at halos walang pagbabago sa kanyang posisyon sa ngayon. So nanatiling mga nandyan pa rin. Kung babalikan ninyo yung sunukat nating kahapon ay nasa around 2,317 kilometers. Silangan pa rin ito ng Davao Region o bandang southeast ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So halos walang pag-usad na gaganap pero kumikilos ito ng mas mabilis. Pakanluran pa rin sa bilis na 32 km per hour. Mukhang this time mabilis ito according sa ating tropical cyclone sector monitoring. At bahagyang pa west-northwestward pa rin ang kilos nito So, kung titingnan natin yung mga computer models maya-maya, inaasahan nga po natin, maaring this coming Friday o Saturday ito papasok ng ating PAR dyan sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao. Anyway, magdedepende pa rin niya sa magiging galaw niya dahil nagkakaroon kasi ng ilang vertical wind shear dito sa tapat niya. Dito, nagkakaroon ng ilang vertical wind shear. So, medyo ito yung nagpapabagal sa kanya kumilos pakanluran. Kakaroon ng malakas sa vertical wind shear dyan. Epekto na rin siguro ng Coriolis effect sa bahagi na to at medyo drier air at mainit na hangin. So nagkakaroon ng bahagyang malakas sa vertical wind shear dyan sa parte na yan. Kaya medyo naaantala yung kanyang improved circulation. Pero nanatiling stay firm pa rin siya sa kanyang posisyon at may mga natili pa rin siyang upward low convection. Kaya nanatiling uncertain kung magiging isang ganap na bagyo pa rin ba ito hanggang sa susunod na araw. Unless magkaroon ng more slight improvement o organized development o circulation, doon natin malalaman hanggang this coming weekend. So antay-antayin pa rin natin dahil maaari itong madissolve din kagad oras na lumapit ito sa bahagi na ito kung saan may malakas na vertical wind shear o dry air
dyan sa portion na yan. Dahil nga po, mainit din ang karagatan dyan, epekto ng ating high peak of El Nino. Kung pagbabase naman natin ang global spectral model, makikita nga po ay kung i-recall natin ang pagpasok nito sa ating PAR, sa border ng PAR ay by Friday or maaaring by Saturday ito posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdedepende na lang kasi yan sa magiging bilis ng kilos niya pakanluran. Pero dito, kung pagbabase natin ang global spectral model, ay inaasahang tutungtong na ito sa border ng ating PAR by Friday o December 15 or 16 ng madaling araw, 2023. So, take note yan, yung pinaka-central circulation niya. Kung pagbabase natin yung data dito sa aking webpage at kung i-continuous run natin, ay bahagya nga itong kumikilos pa west at northwestward palapit ng Eastern Mindanao area. Pero nanatili itong shallow at hindi nagkaroon ng intensification. Nanatili lamang itong medyo shallow ang kanyang sirkulasyon hanggang sa ito'y tumungtong sa silangan ng Mindanao. Kung pagbabase natin ang mean sea level pressure, halos walang significant na paglakas ng kanyang sirkulasyon. Nanatili itong naglalaro sa 1,008 to 1,006 hectopascals. Kung tuloy-tuloy yan na maging ganyan hanggang sa tumungtong sa silangan ng Mindanao, ibig sabihin lamang magiging good news pa rin yan dahil magkakaroon lamang ng clusterized na shallow low pressure area na magpapaulan lamang sa ilang bahagi niyan ng Mindanao. Watch out na lamang kung sakaling magtuloy-tuloy siya sa mga maidudulot nitong talang pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi, lalo ng Mindanao. Expected na po yan, lalo na sa bahagi ng mga nilindol sa Surigao del Sur. Watch out po sa magiging potentially na mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga kabundukan. So, lagi nating i-keep in mind yan dahil nga po sa mga nakarang araw, dahil nagkaroon ng mga sunod-sunod na pagyanig at inaasahan natin hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga aftershocks. Kaya kung magkaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan dyan, approximate ahead of time natin, mga bandang weekend na po yan o susunod na unang araw ng Lunes, na kung sakaling lumapit yan dyan sa bahagi na silangan ng Mindanao, ay lagi na natin i-keep in mind ang mga inaasaha o di inaasahang pagguho ng lupa sa mga kabundukan ng Surigao del Sur. So take note dyan at ingat na lamang po at panatili nating babantayan yung progress nito dahil hindi pa rin natin maialis sa mga posibilidad na bigla itong magkaroon ng rapid intensification. Dahil paglapit dito sa bandang silangan ng Mindanao, medyo babalanse po kasi ang temperatura ng karagatan. Dito magkakaroon ng nutrients ang low pressure area na potensyal na paglakas o magkakaroon siya ng pagkakataon na mas lumakas pa. So, manatiling uncertain pa rin to until now at panatiling natin siyang oobserbahan. Kung titingnan naman natin ang mga global spectral model o ng ating mga computer models rather, gamit ang GFS at ibang weather agencies. Inulit ko, wag po tayong tututok lang sa isang computer models lang. Kaya nga po mayroon na sa aking website na 5 computer models. 5 po ito mula GFS, SMWF, NAVGEM, ICON at GAM. Actually, pang-anim ang computer models ng Japan Meteorological Agency na aking ginagamit as global spectral model. So, 6 po yan na computer models na ating ginagamit. Hindi po ako nakatutok sa isa lamang. Para mas makukuha natin yung approximate mean na kung may mataas na chance ba ito na magiging isang malakas na bagyo. At kung titingnan natin kay GFS, ay nanatiling shallow ito at may potentially na magiging isang low pressure area o hanggang sa maging tropical depression according dito sa kanyang atmospheric pressure. Yan ay forecast prediction ni GFS. Kay SMWF naman, halos tropical depression din ang ipinapakita. Pero dahil sa ang itsura niya ay shallow lamang, very uncertain pa rin kung aabot pa yan ng tropical depression. Gaya na aking sinabi kanina, magdedepende na lamang yan. Kung lumapit ito ng silangan ng Mindanao, dyan malalaman natin dahil babalanse po kasi yung init at lamig ng karagatan. Kay NAVGEM naman, halos wala pa siyang may updated o latest update. So, diretso agad tayo kay ICON. Kay ICON naman, very shallow at very disorganized din. However, may pinapakita dito na paglapit ng Mindanao by December 14 to 15, bigla itong magkakaroon ng pagbaba ng atmospheric pressure at bigla itong magiging isang tropical depression. Kaya GEM, halos ganun din ang ipinapakita. Paglapit nito by December 15 or 16, magiging isang ganap na tropical depression ito. Pero paglapit kasi niya ng Eastern Mindanao, pinapakitang halos
almost tropical depression siya. So kung titingnan natin mula kay GFS, SMWF at ICON at GM, mukhang maglalaro sa tropical depression to tropical storm ang approximate forecast na aabuti nitong low pressure area. Maliban lamang kay JMA na nanatiling insignificant at shallow lamang ang sirkulasyon niya. O ibig sabihin, hindi nakikitaan na aabot ito ng tropical depression. So kung pagbabasehan natin kay JMA, mukhang manatili lamang itong shallow circulation lamang. Pero kung pagbabasehan natin ang 5 GFS ng ibang bansa kasama ng US at European models, ay pinapakita naman na maglalaro either tropical depression or tropical storm. So, yun lamang ang magiging analysis natin. Pero hindi pa yan significant o payak na magiging tropical depression magdedepende yan at malalaman natin yan this coming weekend pa. So, yan ang malinaw mga folks Baka may magsabi na naman na nangunguna tayo na nagsasabing aabot sa tropical storm o tropical depression. No! Yung ulit ko, uncertain pa rin yan. Magdedepende pa nga po kapag ito lumapit na this weekend sa border ng ating PAR by December 15 or 16, 2023. Diyan natin malalaman kung talagang aabot pa ito sa tropical depression. Dahil ayon sa ating global spectral model, ay nanatili itong shallow low pressure area lamang at hindi nakikitaan na aabot sa tropical depression. So, yan ang maliwanag mga folks At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, December 13, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 13, 2023. Huwag kong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit namin anytime mula sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa gusto ninyong malaman pa ang lagi nating panahon lalo na sa ating real-time events
na mula sa aking weather station sa Caloocan City at mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.